What's up mga kagala? Nandito na naman tayo sa ating bagong episode kung saan meron tayong dalawang goals. Una ay kukuha tayo ng litrato ng hayop o halaman na matatagpuan dito sa Toronto dahil tayo ay nagpa-participate sa pakulo sa paandar ng iNaturalist. Ito ay isang app kung saan pwede kang mag-record ng iyong observations ng mga flora, fauna, doon sa lugar na kung saan ka nandoon. And right now ay merong project na tinatawag na City Nature Challenge 2025, tracking biodiversity for Toronto and the Greater Toronto Area. So natutunan ko tong app na to nung ako ay nagtatrabaho pa sa Veolia. Hello Veolia, sa Qatar. And of course, being an environmental company, isa sa mga pinagtutuunan namin ng pansin doon ay ang kahalagahan ng biodiversity. So merong isang biodiversity expert na nagpunta sa aming planta. Isa siyang French national at nakapangasawa ng isang Filipina. Meron pang kwento. But anyway, siyang nagturo sa akin ng app na to. Ang tawag ito ay iNaturalist. So, napakaganda nito kasi pag na-download mo to tapos nag-picture ka lang ng hayop o halaman ay malalaman mo na kung ano ang pangalan nun, anong tawag doon sa hayop o halaman na yun. At you'll be able to contribute sa iyong community dahil it will add to the data ng biodiversity ng community mo. So in a way, parang nakakatulong ka para magbigay ng kaalaman at magbigay ng datos para sa mga researchers, students na merong interest sa biodiversity. So, for today, naisipan ko na ang lugar na pupuntahan natin ay ang Humber River kasi yun ang mga pinakamalapit na parang wildlife na setting. More or less makikita tayo ng mga halaman, mga puno na doon talaga tumubo. Dahil nga sa nakaraang video ay tinahak na nitong Denison Road, ay sabi ko dito na lang din tayo para magkaroon ng continuity ang ating mga videos. Kaka-research ko, natuklasan ko na ang Denison pala ay isang prominente or importanteng pamilya at sila yung pinakaunang nanirahan dito sa parteng ito ng Weston. At actually, meron silang private cemetery, family cemetery, katabi ng Denison Park. At titignan natin kung magkakaroon tayo ng lakas ng loob na magpunta doon ngayon, mamaya. Tingnan natin. Please do like, subscribe, and share this video para po kayo ay updated para sa ating latest adventures at maraming trivia along the way. Okay, so pagsampa natin ng Weston Road, ang Denison Road East ay nagiging Denison Road West na. So papasok na tayo dito sa neighborhood.
tawag dito ay St. John's Cemetery on the Humber. So, St. John's Cemetery on the Humber. Saan kayang entrance ito? 1801 AD. Welcome to St. John's Cemetery on the Humber. Tatahulan tayo ng aso. All are welcome to use the property at your risk for exercise and to enjoy the peace and tranquility. Kinabahan ako baka pumasok sila. Invite you to explore our family history. The QR code above will take you to the cemetery website where you will find links to material about the family. So, meron tayo nakikitang bata sa loob. Lalakad. Kita nyo ba? Okay. So meron ditong group of families. May mga dogs sila. Sana tayo hindi nila ano. So pagpasok natin ay makikita natin itong ano. Oh my God. Nilalapitan tayo ng mga aso. So ang cemetery ito was first established as a burial ground in 1804 nung si Captain John Denison buried his young daughter Elizabeth at the recently acquired family farm in Weston. So ang pinakaunang nilibing dito ay yung daughter ni Captain John Denison. At after nun, nung namatay si Captain John noong 1824, inilagay niya sa kanyang last will na magiging magiging private cemetery na para sa kanilang pamilya. Tingnan natin kung mahanap natin ang pinakaunang nilibing dito, anak niya, si Elizabeth. Actually, more than sa mga patay, mas nakakatakot yung mga aso. Ito si Ernest de la Hougue, only son of James Agland and Adelaide Elizabeth de la Hougue. Okay, so siguro mga mga apo-apo. In loving memory of Mary Louise Denison, only daughter of Mary and Charles Denison. So hindi ito. Nakakamangha na itong buong pamilya ng Denison ay nandito. Sila inilibing. Then this is the chapel. Pinatayo to ni Captain John. Saan kaya yung libigan ni Captain John? Siguro ito yung pinakamalaki. Lapitan natin. Harold Edmund. Frederick Charles Denison.
Oh my God. Nonchalant lang tayo. Kunwari hindi tayo natatakot sa aso, pero sige, paalisin mo natin yung mga aso kasi hindi ako makapag-concentrate. Hindi natin mahanap yung puntod ni Colonel John Dennison. But I think yun, kasi kung nandun yung chapel, most likely siya yung nandun sa harap na yun. Diba? Kung ito kasi yung chapel na pinagawa niya eh. So most likely, ang puntod niya ay ito. May malaking Dennison. Nakikiraan lang po kami. I mean, ako lang pala. And sa tingin ko, ito nga. Lieutenant Colonel Richard, hindi ito. Si Lieutenant Colonel Dennison. Hindi pa rin siya. Ito naman yung kakaiba, yung parang siya lang yung hindi naka sa ilalim. Talagang meron siyang eto na yung anak nila na unang nilibing dito. So batang-bata pa. Wala pang 1 year pala yung bata. Infant daughter of John and Sophia Dennison. Born November 2nd, 1800, died October 14, 1801. So siya ang pinakaunang inilibing dito at siya ang sanggol na anak ni John and Sophia Dennison. At eto nga, in memory of John Dennison Esquire. So siya ang nakalibing dito, ang patriarch, we could say, ng Dennison family. Dito rin nakalibing yung asawa ni Captain John, si Sophia Taylor. Pagdasal muna natin sila. Eternal rest grant unto the souls of John Dennison Esquire, Sophia Taylor, Elizabeth Dennison, at sa lahat po ng mga nakalibing dito. Let perpetual light shine upon them. May they all rest in peace. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ayun nga mga ka-earthlings, no? Surprisingly, okay naman ang ating naging pagbisita dito sa St. John's Cemetery on the Humber. Kasi maaga pa, kaya hindi pa masyado nakakatakot. At mas nakakatakot pa talaga yung mga aso. All in all, naging okay naman. Nahanap natin yung libingan. Yung pinakaunang nilibing dito, ang baby na anak ni Captain John and ni Ma'am Sophia Dennison. So, that's it mga ka-earthlings. Sana nag-enjoy kayo sa ating gala ngayong araw na to. At unfortunately, wala tayong nakitang access to Humber River. Sige, maghanap pa tayo ng way kung paano tayo makapunta ng Humber River. So, meron tayong nakausap na mama doon na napagtanungan natin. And apparently, merong access naman sa Humber River from the cemetery, no? Kaya lang, sabi nung mamang napagtanungan natin, medyo mas mahirap yung trail na yon dahil medyo masukal. So, let's just take this trail going down. Saan kaya tayo? I think it's a school. Portage Trail Community School. Parang meron tayong nakikitang arc dito. And
I guess this will lead us to Humber River. Portage Garden Park. Okay, ayon dito sa mapa, ay pag diniretso natin etong trail na to, matutumbok natin ang Humber River at meron doon parang Instagrammable na lugar. Kaya tingnan natin kung may impress tayo doon. Chapman's Creek, I guess. Sana meron tayo doon maobserbahan na wildlife. Ang gulo. Okay. Diba? Parang drone shot. Drone shot. Yan. Welcome to Chapman's Creek. So that concludes our video for today. Hindi tayo masyadong nakakuha ng picture ng wildlife kasi napakalayo nung geese. Hindi natin malapitan. But anyway, meron naman tayong nakuhang picture ng isa for the iNaturalist app. But in general, tayo ay masaya sa kinalabasan ng ating paggagala sa araw na to. So thank you again for joining and I hope to see you again on our next video. At kung hindi pa kayo naka-like, subscribe, and share, please do so para po maging matuwa naman ang algorithm sa inyong lingkod. So let's enjoy the rest of the sceneries. Bye.